Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Alright, mayong buntag Soksarjen, Enero 8 na adlaw Biyernes. Thank God it's Friday o TGIF mga kabrigada. Hala sa atong mga estudyante nga gilaayan og mata tungod Biyernes na. Dapat lang si kita mga kabrigada ha. Og sugda ng adlaw pinagi sa pagtutok din sa Morning Hataw aron nga kita mabusog sa mga impormasyon og mga balita. Ako si June Mendoza. Good morning, good morning, good morning Hataw team. Good morning June, good morning Cessa, good morning everyone in the station. Good morning, Sarangani and General Santos, including South Cotabato. Ganyan po kalakas ang brigada. Nga na nakoso ga among power mao nga dapat magiusa na kitang tanan. Uy, usa na usab ka adlaw aron kita maglingaw-lingaw. Thank God it's Friday ug maghatag kaninyo og maayong tips this season. Sa pagsugod sa atong adlaw, inom kita og Paracel Soya Coffee nga gama sa prutas, gulay ug herbs nga walay side effects sa kalawasan. Kini si Kabrigadang Leila. Yes na yes! And good morning mga kabrigada, Luzon, Visayas ug Mindanao. Siyempre, live usap tayo makita sa www.brigada.ph. Ug siyempre mga kabrigada, lagi na sa mga friends nato sa ubang nasud nga gusto usab masaktihan ang beauty sa Jensen, of course. Siyempre mga brigada, lagi na. Siyempre daghang salamat sa pagtutok sa Morning Hataw. Siyempre duyugo kami sa paghatag kanyang mga balita, impormasyon ug mga segments nga sarang ninyong makuha ug giya sa Everyday Kinigihapon just sa Laduna. Alright, magandang umaga ladies. Ganda ng outfits nyo ha. Retro and all ha. Yeah, thank you so much. Sasayaw lang for the retro na 80s. You would like to thank? Yes, of course, we'd like to thank Miss Charms Inerio. Diyan po sa Charms and Style Boutique. Dahil lamang sa San Pedro Extension, Corner Capareda Street. Makita niyo ang boutique ni Ma'am o daghan kayong mga sanina diha nga pwede usab niyong palitan yung mga uyabi mo, nanay, tatay. Pwede kaayo, di ba? Nanay, tatay. At syempre, pwede ka rin magpaayos, magpa-color ng hair. Which reminds me sa date nato, Miss Charms, anytime February, ibalik sa itom ang buhok. Ibalik sa itom. Ibitawan. I think she's going for ash blonde for my hair, but I think I can't do it, so I really don't know. We're about to debate on the color. Patcharot, tingnan natin. Alright mga kabrigada, sa dugang pamakatikaran, Hataw Balita. Patay ang usa ka siyam nga bulan nga batang lalaki human mataptan sa sakit nga dengue. Kini mismo ang gikumpirma sa City Health Office og nasayran nga kini ang labing unang namatay sa dengue ning tuig. Gikasubok na lamang sa lolo sa bata ang nadangatan sa iyang apo human nga kini ang labing unang namatay tungod sa dengue virus. Saysay sa lolo nga niadtong Disyembre 31 namatikdan nilang taas ang kalintura sa bata. Busa dali nila kining gidala sa Dr. George P. Royeca Hospital aron patambalan apan ana kini sa dengue o danger stage. Namatay ang bata niadtong Enero 4 ning tuig o gikitak ng ilubong sunod semana. Tungod din mga kabrigada nagpahimangno karon si Dr. Mary Lastimoso, City Disease Surveillance Officer sa City Health Office, may kalibutan sa sakit nga dengue. So, ang dengue has 3 phases, 9 days febrile phase, 2 days danger zone, and resolution. Sa resolution kasi, yun kung mabubuhay ba ang tao or mamatay. So, yung 9 days febrile phase, yun yung time na dapat nag-rehydration ang patient. Kaya nga ang awhag natin, during the first day of fever, maghingi kayo ng Orisol. Kasi yun yung mag-rehydrate sa bata. So, ang gamot, ang maintenance or improvement ng dengue case is rehydration. And that is Orisol. So on our part, sa Rural Health Unit, Orisol ang binibigay natin. Sa laing bahay na po sila nato sa natiga yung drug buy-bust operation. Ang target sa Regional Special Investigation and Detection Team sa Region 12 kagabi. Sa maong operasyon, 4 kababayeng menor de edad ang na-rescue. Samad sa sampot ang naangko ni Jenbert Salamante, 31 anyos, residente sa Zapote Street, Barangay Dadyangas East,
human nga misulay og ikyas atol sa operasyon. Nakumbiska sa RSI DT-12 sulod sa kwarto ni Jen Bert ang napulo ka sachet sa shabu, timbangan 500 peso buy bust money ug .38 revolver pistol. Makita usab sa kwarto ang nagkatag nga ginamit nga syringe. Samtang na-rescue usab sa otoridad ang upat ka mga babaeng pulos menor de edad sulod sa kwarto. Rason sa mga bata nga igo matud pa nilang gisundo ang anak ni Jen Bert aron nga mag-practice og sayaw. Giangkon pa nang nasayod sila sa hiwing binuhutan ni Jen Bert ug nagpaklaro silang wala sila gagamitan og droga. Sa karon, kustodiya na sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO ang mga menor de edad ug gikatakdang operahan si Jen Bert. Alayon sa maong report, hugot ang ginihimong karon nga operasyon sa mga pulisan aron nga masikop ang mga tigpayuhot o ginadidiling droga. Gani, laing individual na usab ang nasikop pinaagi sa buy-bust operation kagahapon. Ibrigada mo, Faith Dandoy. Gihimong pulseras ni Dato Ulama, 29 anyos, nga taga-Palimbang Sultan Kudarat, apan kasamtangang nagarenta sa usa ka balay nga makaplagan sa Baryo Blaan ning Dakbayan. Human nga nasikop, gumikan sa buy-bust operation nga gikasa Bato kaniya sa hiniusang puwersa sa City Investigative Bureau kun CIB o sa City Anti-Illegal Drug Surveillance Operations Group kun KAIDSOT-G. Kung diin, nakuha sa posisyon sa dinakpan ang unom ka managlahing gidakon sa sachet sa gituhang shabu, pipila ka mga drug paraphernalias, 500 pesos nga bust money, lakip ang timbangan sa ginadiling droga, nga nagpamatuod nga kini nagapamaligya, nga giangkon raw sab sa dinakpan. Bago lang ko, istorya lang sa barkada na ako. Tapos, kaya kung siya nga wala mang trabaho para mabuhay nimong mga bata nimo na tagaanta ka. Saysay pa niini nga bag-ura kuno siya nagapamaligya apan malas kuno niya nga dali siyang nasikop. Apan pagpaklaro sa kapulisan nga dugay na matud pa nilang gisubaybayan ang kaso sa dinakpan. Gani, duna pa gani kuno siya alias nga ginadala. Actually, di ba yung nahuli nung yesterday ng alias Dots din yun. Doon ito alias Dots din, pero na-reveal siya sa mga taktik sa mga information natin sa mga previous na na-apprehend na may alias Dots talaga na lumalabas. Yun nga lang, dalawa pa lang gumagamit ng alias Dots. So ito, nasa watchlist natin to. Asa manigikan imong mga stock shabu sa gatag sa imuha? Sa Cotabato. Cotabato. Kinsa nga tao nagahulog sa imuha dere? Si Mervin. Ha? Mervin. Nasutang gawas sa droga. Usa-usab ka motorsiklo ang nakuha sa panimalay sa dinakpan nga giprenda lamang kuno kaniya sa 10,000 ka pesos. Apan investigahan pa usab kuno kini sa kapulisan tungod walay papeles nga napresenta ang dinakpan. Sa pagkakaron, nagpadayon pa ang interogasyon sa kapulisan batok kang ulama. Faith Dandoy, Brigada News. Sa dugang pa mga balita, andam karon nga moatras o mo-withdraw si Kagawad Dominador Lagari III nga mo kandidato pagka-kongresista sa South Cotabato karong eleksyon tungod matod pa sa problema sa iyang panglawas. Dawat usab kuno niya kung ang igsuon sa Jensan Mayor ang muhulip kaniya. Ibrigada mo, Abi Lorenzo. Nakadakdang operahan si Kagawad Dominador Lagari III karong simanaha. Kinihuman nga 2 ka bulan ng dili na niya malakaw ang iyahang tuong tiil tungod sa problema sa joints. Well, it's getting worse, no? Kasi dati kanan lang for 2 months we've been suffering na magto 2 months na nag-suffer tayo na yung right natin hindi natin may tapak. No? And because of that, pati yung left ngayon naapektuhan na. Siguro magto 2 days na nakakaramdam na rin ako ng pain, no? Kasi yung bigat ko nasa left ko na lahat na bibigay, so medyo nakakaramdam na siya ng pain. Hopefully hindi ko mawala yung both foot ko, so para maging capable pa rin sa work natin. Tungod niini, aduna na usab siya pagduha-duha kung ipadayon pa ang pagpapili isip kongresista sa unang distrito sa South Cotabato sa umaabot nga 2016 elections. Actually, yun yung problema natin. Aside dun sa urgency na kailangan siyang operahan, yung healing, yung recovery period niya, no? Kasi, yun na nga, we ought to run for Congress. Tapos ngayon, ganito yung nangyari, no? So, medyo
malaking ano talaga siya, malaking balakid talaga siya, and we need to decide on that matter, no. Right now, Manggod, Sa ulahing interview kay Jensen City Mayor Ronel Rivera, aduna na inisyal nga panaghisgot nga huli pa ni Ryan Rivera mismong igsuon sa mayor si Lagare aron nga mamahimong congressional slate sa partidong People's Champ Movement kun PCM. Kinitungod na usab sa kondisyon ni Kagawad Lagare. Kung mahinayon kini, andam kuno ang konsehal nga mo-withdraw. Kasi ayaw ko rin na maipit yung yung commitment ng party just because of my health, no. So willing naman tayo na mag-give way kung talagang hindi kaya. Well, if for the betterment of our party, no, walang problema sa akin. Walang problema kasi mas importante pa rin din naman yung health natin, no, kay baka mamaya sa pilit-pilit natin hindi na tayo makalakad ng permanent. So rather na na lang. Divine intervention na rin siguro. Sa kasamtangan, prioridad kuno niyang iyahang panglawas. Gilaumang anaa sa duha hangtod 6 ka bulan kuno ang mamahimong recovery sa maong konsehal human sa operasyon. Abi Lorenzo, Brigada News. Pagasugan na karon sa korte ang pagdungog sa kaso sa liga ng mga barangay. Galaom na lamang ang vice-presidente sa liga nga mahuman na ang problema nila. Nangandam na karon silang Barangay Dadiangas South Captain Alvin Veneracion alang sa nakatakdang pagdungog karon sa Hall of Justice Gensan. Kinialang sa kaso nga giatubang niya og sa Liga ng mga Barangay National tungod gibabaga na iyang paglingkod isip bagong ABC President sa syudad. Ang maong pagdungog ang mahitabo ilawom sa sala ni Judge Laksaman Busran. Gilauman sa mga opisyal nga mahuman na unta ang ilang problema aron nga mawala na ang vacuum sa liga ng mga barangay. Nag-aulat ako sa tawag sa akong lawyer. So far, everything is, mga documents mo na naman tanan sa iya ha. Unless na lang ko yung mga pirmahan. Actually, ang tawag ginaulat na ako if kung unsang oras ang hearing tomorrow. Well, hopefully, yes. Kana lagi again, no, not being a hypocrite. It's not all about para sa ko atong position dito sa Sanggunian. It's all about the voice or tingog sa ABC sa Sanggunian, sa mga barangay. Medyo yagaw karon, medyo kaya walay even ang mga ubang mga barangay captains o mga barangay officials. Of course, because sa decision nga nakatiyaro ko, the rest of the barangay captains, of course, will not respect me or will not recognize me as the barangay ABC president because of the TRO. So, kinsa karon ang tuuhan. Kahibaluan nga ang problema sa liga ang nagsugod human mi-resign sa pwesto ang kanhi nilang presidente nga si ex-barangay Apupong Kapitan Rogelio Pacquiao. Siyempre mga kabrigada, sa lain pang mga balita sa Ulahi Update, sobra usa pa lamang kagatos ka business permits ang malampusong nahatag sa lokal nga panggamhanan sa Gensan. Kinihuman nga daghan kuno ang natanggong sa opisina sa City Treasurer's Office kon CTO. Ibrigada mo, Abi Lorenzo. Ang Gensan ang adunay pinakaubos nga business tax fees subay sa 1996 nga Local Revenue Code. Sa matag 100,000 pesos nga capital investment, 75 pesos lamang ang imuhang bayaran nga business tax fee plus ang mga regulatory fees sama sa garbage fees ug uban pa. In every 100,000 of investment, 75 pesos ang business tax natin. So siguro only in Gensan yan. Ang ating regulatory fees, mura pa rin. No? Ang ating sa solid waste natin, 310. Mayroong mga tag 75 pesos lang. Tungod sa ubos na bayaran sa business tax, daling mikuha sa mga requirements si Marlene Catalunya o dali lang kuno ang proseso. Mabilis kasi galing ako sa barangay, nakakuha na kaagad ako si Dula. Tapos dito, nag-ano ako ng requirements kung anong kukunin kong mga dokumento. Gilaumang anaa sa sobra 9,000 ka mga business permit ang mahatag sa Business Permit and Licensing Division kon BPLD human sa Enero 20 nga deadline nila.
Apan karon, anaa pa lamang sa sobra usa ka gatos ang ilahang nahatag. Kinuhuman nga taas ang linya sa mga steps ug dugay ang proseso. Duna usab kuno nakatulog tungod niini. Asa karon nagsugod pa man katong Lunes. So murag dadugayan gid mi dito sa Maylantax ba. Ay tungod sa nakayagaw ang ano dito ba. So karon adlaw ikatulong adlaw ron murag ay na kay ginahulat na namo tong among permit gyud tong ano gyud ba. Una ron antos na lang gyud mi. Dugang usab sa City Treasurer's Office nga anaa sa sobra usa ka libo ang ilahang na cater nga nakatakda ng mo proseso sa city permits. 1,051. As of kahapon ito na data. So ito na yung na-release natin doon. Tapos meron pang pinaprocess. Human sa January 20, 2016 nga deadline sa pag-renew sa business permit, aduna nay penalty ug surcharges nga pagadawaton ang uban nga mokuha og renewal sa business permit. Karon pa lamang giawhag na sa Business Permits and Licensing Division nga sayo moadto sa ilahang buhatan. Pwede agahan dahil since na nandito ako sa business permit, hindi pa talaga dumating sa punto na nag-extend tayo ng time. Pagka alas 12 ng gabi ng 20, yun na talaga ang last na kuan. After that, pag 12:01, mayroon na talagang surcharges and penalties yan. Abby Lorenzo, Brigada News. Subay sa maong report, gipapha sa Business Permits and Licensing Division kung BPLD ang kabalakas sa mga nagaproseso nga dili makaabot sa deadline nga Enero 20 tungod plano nilang mag-overtime. Plano karon sa Business Permits and Licensing Division nga mag-overtime sugod Sabado hangtod Domingo aron nga makater ang tanang negosyanteng buot mag-renew sa ilang business permit. Nasayran nga sugod karong adlaw ginalauman pa nga mas mudag sa mga magproseso og ilahang mga business permits. Andam usab baton pa niini ang BPLD. Nasutang nagpatuman na og extended duty ang CTO kundi abli sila sukad alas 7 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi. Wala na usab kuno cut-off sa priority number kundi gina-cater ang tanang moabot sa City Hall. Saturdays and Sundays until 20. Kasi we have only 14 days to go. After that, mayroon ng surcharges and penalties. Now, sa 14 days to go na yan, kasama na ang Saturdays and Sundays. Mga kabrigada, inyo bang naobserbahan nga bugnaw ang panahon karong bulan sa Enero itandi sa milabayng bulan sa Disyembre? Sigun sa Pag-asa lauman kini karong bulana ang pangutana. Luwas na ba ang dakbayan sa pag-igo sa El Nino? Ang tubag sa ta sa atong kabrigadang Jess Saladuna. Namatikda ni Nanay Erlene Agravante nga bugnaw ang huyop sa hangin bisan pa man nga naglagiting ang kainit sa panahon. Itandi sa may labayng bulan nga init na ang panahon. Init usab ang buga sa hangin. Lain kayo panahon karon ambot nga ano. Kung gabi iinit, kung buntag bugnaw kayo. Mga na mag-sweater kung buntag. Matod sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kun Pag-asa, lauman sa Sorsogon Region ang bugnang panahon nga mulungtad pa sa unang simana sa bulan sa Pebrero. Itandi sa grabing kainit nga nasinatian sa rehiyon sa milabayng Disyembre. Epekto kuno kini karon sa hanging amihan nga nagadala og bugnawng hangin sa rehiyon og resulta usab niini ang mga pag-uwan nga atong nasinatian sa milabayng simana. Apan luyo niini, nagpadayon paghihapon ang El Nino phenomenon kundi nagadula ang temperatura sa dakbayan gikan sa 23 degrees Celsius ngadto na sa 35.5 degrees Celsius samtang ang heat index ana sa 43. Matagamtaman usab ang easterlies kun init nga hangin. Patuloy na nakaapekto sa ating bansa itong easterlies kung saan magdadala ng mainit na hangin at mainit na panahon lalong-lalo na dito sa Sorsogon area na mga karanas lamang ng bahagya hanggang katamtamang pag-uulap na may mga pulo-pulong pag-ulan pagkidlat sa mga parte ng mga bulubunduking area lalong-lalo na sa hapon o gabi. So asahan natin yan hanggang sa matapos itong Enero o sa hanggang February 15 kung saan mag-transition period na sa northeast hanggang sa easterlies na ang asahan nating hangin na mas mainit na ang mararanasan natin
dyan sa February at saka March. Hapsay usab ang kadagatan ug mamahimong mulawig ang mga gagmayng bangka. Samtang dunay na matikdang low pressure area nga ana sa gawas sa Philippine Area of Responsibility ug takdang mosulod karong Biyernes ug moagi kini sa southern part sa Mindanao. Apan hinay lamang kuno kini ug posible pang matunaw. Apan kung mosulod kini sa par, mao kini ang unang bagyo sa tuig 2016 ug tawagon kining bagyong Ambo. Dugang pa sa pag-asa nga mobalik ang paglagiting sa kainit sa panahon nga magsugod sa ikaduhang semana sa bulan sa Pebrero. Hinungdan nga nagpahimangno usab ang Department of Health sa publiko sa mga angayang paggabuhaton aron malikayan ang heat stroke. Inom ka og daghang tubig, pagdala kay payong kay alis or og dili ko kay payong na kay kalo or na kay something to cover sa your head sa init. Jess Saladuna, Brigada News. Dugang pa sa balitang lokal, itandi sa mga milabayng kasaulugan sa Kapaskuhan ng bagong tuig. Maingong mas hilom ang kasaulugan sa tuig 2015 o gamay lamang ang nagpabuto. Apan luyo niini, wala usab nakaikyas ang bulto-bulto mga iligal nga pabuto nga nakumpiska sa mga kapulisan. Kung paunsa ang plano sa kapulisan sa sa mga nakumpiskang pabuto. Sayron ta kang Brigada Faith Dandoy. Matag Pasko o bagong tuig, kultura na gayod sa mga Pinoy nga muhimo og kasaba sa kadalanan pinaagi sa mga pabuto. Apan gumikan sa matag tuig, daghan ang nga biktima sa pabuto. Mawad anog tudlo, mabuthan ang mata nga rason sa pagkabuta. Bisan ang pagkasaag sa bala, ang matala usab matag tuig. Hinungdan nga mas gipahugtan pa sa kapulisan ang ilang pagmonitor, ilabi na sa mga firecrackers o ginadiling pabuto. Gani, sa maong pagmonitor, ubay-ubay usab ang ilang mga nakumpiska sa mga ginadiling pabuto. And during our inspection of these permits, we are also able to confiscate assorted illegal firecrackers. Estimated value around 12,000 sa office na namin. In monitoring the firecrackers and pyrotechnics related injuries, including the stray bullets. So, all in all, region-wide, we have recorded 4 stray bullets with victims, minor injuries lamang. Then, we have recorded also around 208 firecrackers related injuries. Matagtuig na kuno nilang ginabuhat ang pagkumpiska niini, ilabi na kadtong mga walay permit ug ang ilang mga nakumpiskang pabuto. Ang ilang ginasulod sa drum ug bason, apan ning tuiga, plano kuno nila kining pagasunugon. Mayroon pong guidance before during the conduct of firecrackers and pyrotechnics safety seminar na hindi na po natin ilulublob sa tubig, no? At ibabaon kasi may tendency na baka mahukay at saka matapunan ng sigarilyo, sasabog yun. Una nang gikabutyag nga libuan ka mga business permits ang mahatag matag tuig alang lang sa mga gapamaligyag pabuto. Apan nasuta nga bisan unsa kunong pahimangno ang ginahimo sa mga otoridad bisan sa mga hingtungdang ahensya, nagpadayon gihapon ang pagsaka sa ihap sa mga mabutan. Maong nakit ang suwestyon karon sa kapulisan. Opo. Local po sir, kasi isa sa mga mandatory requirements yan. Alam nyo kasi yung PNP, ano rin ito kumbaga iwas pusoy din ito kasi pag ang mayor kasi ang mag-designate kung saan yung place of business. Yan. Faith Dandoy, Brigada News. Alang sa atong mga kabrigada nga hangtod karon wa pay trabaho tungod mas gusto nilang mutiner lamang sa tagsa-tagsang panimalay, may halad nga oportunidad alang kaninyo ang Negosyo Center nga libreng maangkon sa Department of Trade and Industry, Gensan. Ibrigada mo, Jessa Lidona. Maayong balita alang sa mga general tungod dungan sa pag-abli sa bagong tuig, moabli usab ang mga oportunidad alang sa mga general aron magsugod og negosyo o sideline sa mga empleyado. Pinaagi sa programa sa Negosyo Center, ilawom sa DTI ang libreng training og seminar sa nagkadayang aktibidad nga matag bulan, ka-partner ang mga nagkadayang organisasyon sama sa DOLE, LGU Gensan, DOST, TESDA o uban pang institusyon. Negosyante o katong mga gustong magnegosyo, matagaan sila mga technical assistance
diri sa negosyo center. Sa calendar of activities sa buhatan, alang sa tanan nga gusto makakaton og stratehiya sa pagmugna og negosyo. Sa Enero 8, adunay Social Entrepreneurship 101 ug 102. May kalabutan sa organization og marketing. Kapartner ang Norskin Business Academy. Sa Enero 9, adunay video presentation sa mga buot makakaton sa pag-umpisa og negosyo kun Bangus Production. Duna usay video presentation sa pag-amuma sa Pugo. Duna usay orientation nga ipahigayon sa buhatan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. May kalabutan sa demonetization. Samtang sa Enero 14, adunay orientation sa pagprotekta sa brand o logo sa matag kumpanya. Og orientation usab may kalabutan sa financing kauban ng Small Business Corporation. Duna usay mga trainings kun mga pamaagi sa pagmasahe og beautification alang sa buot magpatukod og beauty parlor o spa. Samtang alang sa mga katawhan nga dili bot mga empleyo, adunay seminar ang buhatan. May kalabutan sa virtual assistance kun mga negosyong pwedeng sudlan nga home base lang og dili moubos sa 15,000 ka pesos ang mamahimong income. Sa mga interesado, muadto lamang sa buhatan aron masuta ang uban pang aktibidad nga pwedeng ma-avail. Para sa ato ang mga negosyante o sa mga gustong magnegosyo, welcome mo diri sa Negosyo Center General Santos. Ang tanan nga mga services diri para sa training, seminars, orientations, libre na siya. So naalang ta diri sa South Osmeña Street, sa first floor ng RA Building, and then you can visit here anytime. Basta 8 a.m. to 5 p.m. Jess Saladuna, Brigada News. Alright, sa atong mga kabrigadang nag-atang karon sa atong portion kining Hugot Lines, nasa linya na karon si Brigada Attorney Can Valleque. Brigada Attorney Can, good morning. Ang mailis. Ay. Uy, ari naman dayo. Ay. Nalingaw pa kong basa diri sa mga messages. Alright? Naka-yellow. Ang ato Mr. Suabe ni balik ra gyud. Si Brigada Jun. Naulian na sa iyang tingog. Napay balbas imo nga. Pamatay. Pamatay. Mo na yung sekreto ni Brigada Jun. Ako gaplano ko pero wa pa ko'y angay god. Pagpabalbas. Katul pod, katul. Hindi ko ganahan. Alright. Pero si Brigada Jessa, parang makaangay gining na Pag-ilok dato, sabi Sir Jun. Sa ilok, permanente. Alang nga naman lalaki tapos walay balbas sa ilok ni mura kag bayi. Sexy pa sa babae. Alright. Sige. Asa na to? Pangutana na to. Asa na to? Iyan. Ginasulti sa ubang tao na walay forever. Pero gatuo ko o forever. Pero nahadlok na ko mag-uyab kay basin masakitan ko. Daghan kaingon walay forever. Tabangi ko Brigada. Salamat. Uy, taga Darby CI ni. Kining atong texter taga Darby CI. Silingan lang na to. Alright. Tambagi sa Brigada Jun. Go! Alright, Brigada Attorney Can, mga kabrigada, tinuod nga love is not all. Ang pag-ibig, hindi lahat-lahat mga kabrigada. Pero that's the beauty of it, mga kabrigada. Ha? Ang kanang nagaingon nga walay forever, mao ka ng mga hopeless romantics. Pero ikaw, texter, nagatuo ka nga na forever, so mao ka na imong barugan. Kung ikaw ana karon sa relasyon na kabrigada, mao ka na ang imuhang buhaton, mapandayon nimo ang relasyon, nga mahimong solid, mahimong mulambo ang inyong relasyon. Kaya ana sa imo ang kamot kung dunay forever o walay forever. Pero susama sa giingon nako, walay perpekto nga relasyon pero mao kana ang beauty sa paghigugma. Kung wala na tay pagsalig sa gugma, unsa na lay silbi sa atong pagkatawo, Brigada Attorney Can. Kuyawa, mga quotable quote ha. Kung sa to siya Brigada Jo, kung wala na tayo sa to, usa pa'y silbi sa to. Itong last line ni mo ba? Usa pa'y silbi sa tawo kung way gugma? Oo. Yun yun. Hashtag. Yan. Alright. Very well said. Brigada Jessa, your turn. Yes, Attorney Can, mind over matter para sa ato ang kabrigada nga si Albert Samuel. Pwede man iingon yung pangalan, no? So, syempre, ikaw, kuya, nagato ka nga na forever. Kinahanglan nimo barugan ka na. Di lang puro storya.
dili lang puro kay nagato ka na ay forever, kinahanglan barugan nimo ginastorya, hatagan nimo og action, hatagan nimo og akasing-kasing ang kanang forever para gyud maingon nimo nga ikaw dili na ka maging mahadlokon sa imuhang mamahimong uyab og nagato ka nga na ay forever og magdugay gyud ang inyong paghinigugmaay tungod aduna moy action, aduna moy naga-work mo sa usa-usa sa inyong relasyon para sa hangtod sa kahanturan kamo gihapon ang mag-uban ug maangkon ang tunay na forever. Yan. More po na mong ginabuhat, Brigada Jessa, karon? Yes, kinahanglan mag-workout mini chuchu para ang tanan hapsag malinawon. Nakakainggit. Maingon din, Brigada Jessa, nakakainggit. Alright. Chuchu, morning. Kalabi siguro ng inanang mga feeling, no? Kanang inana pa mong kabatanon. Yeah. Tapos you are in love with each other. Wow, what I'm feeling. How I wish nga inana ko sa imo, Brigada Jessa. Wow. Pero wala namang good. Tiguwang namang good ko. Saan tamang good ni? Tiguwang lagi, pero paniti lang. Panitan lagi ba? Tawa lang. Kalain, guwangan na dahil mo nun. Guniti lang tuhod, di ba? Kapangurog pa. Kalain, guwangan na dahil mo nun. Sige, katsawi ko Brigada Iso. Iso? Matiguwang lang yapong katawhana ka. Oh. With due respect sa itong mga kaigsuunan nga mga katigulangan. Si Brigada Leila, nga dili pa tantong guwang. Sige, sugdi. Nga naka-yellow karon. Alright. Wala sa gisapot karon kay pertinang smile niya. Sige, kay kagapon gisapot daw siya. Agahapon, tong naging adlaw. Gisapot daw siya amot isa gisapotan niya. Brigada Leila, go! Attorney, dungagan na lang na ako ang gipang sulti sa akong mga kauban tungod kay sakto to, no? Pwede nimo barugan ang imong naay forever nga moto sa kinabuhi o pagpaningkamutan nimo nga aron nga somehow, to an extent, aduna kay your own version of forever. But the thing is, tanan nga inahimo nimo sa kinabuhi, be it in love, career, or kaning pagpili sa imong sundon nga pagpanginabuhian, adunay risgo. Dili tanan within your control. Dili tanan maski pag ihatag nimo ang tanan lahat binigay mo na, hindi lahat ay ukol sa'yo. Yun. So you have to expect somehow that there is some divine intervention. If that is not for you, even if you're giving your everything, pag dili na para sa imo, dili gina siya para sa imo. So dawat-dawat lang na siya, no? Nga pwedeng merong forever kung para sa imo, ha? Walang forever kung dili para sa imo, ha? Yeah. Now, I will tell you, love is still worth taking the risk. Love is still worth kaning masakitan ka tungod kay lami mahigugma. So ang akong isulti, ayaw ka hadlok manguyab. Tungod kay mahadlok lang ka nga, dili mo mag-uban forever. Kung gatuo ka nga ang pag-uyab is to be with that person and to share something with the person you love, but then pwede ka mag-lose in the end. Kanang ano ba naman? It's better to have loved and lost than never to have loved at all. Amen. Masarap magmahal. Yun, totoo. Lami mahigugma, nindot bitaw. Ang pag-ibig ay mapagparaya, ingon nila. Ayan. Sige lang, inani ako matambag ni mo taga Darby CI. Sometimes may forever, sometimes wala. Pero actually, dili na importante kung may forever o wala. Ang importante, sayod ka, nga sugal ang kinabuhi. Walay kasiguruhan ang tanan. Ang nagamahal o nahigugma, dapat willing murisgo, willing masaktan, willing masamad ang kasing-kasing. Importante, positibo ka. Ug si Big Boss Elmer pa, power of the mind. Yeah. Diba? Dapat, kanang ang imong mindset, kakumusod ka sa relasyon, na dili mo magbulag. Pagani ka kasuod mo, suluray pa lang ka. Bulag na imong gisgutan. May tabo, ginababulag, yun mo anak. Kumikan kay mo naman, imong gihunahunadaan. Sa to, pakinanglan, suod ko ani nga relasyon, di mi magbulag ani. Ngadto-ngadto kami gyud. Dapat inana ang imong mindset. Og ang importante, na kay kaisog musud sa relasyon, tungod og alang sa gugma. Pagkanindot may gugma. Ingon pa ni Brigada Leila, lami may gugma. Diba? Nindo tama na siya.
ug ayaw kaayo kabalaka sa mahitabo ugma. Live each day, ingon nila. Let the future worry about you. Namang gayuban nga, unsa ka sunod bulan, no? Sunod tuig, no? Unsa na ka kuno, unsa ka kung kaunon, no? Unsa kong, you are worrying so much sa umaabot. Ayaw, you live each day. Kaya kung worried kay ka sa umaabot, wala, bulilyaso na. Mo na nga ma-stress ka, posible sa'yo ka mamatay. Yan. Kaya problema naman ka, wala pa gani. Mapagani ka siguruhan kung makaabot pa ka ugma. Mamatay na dahi ka. Sa to pa, karoon lang live each day. Muna yung sekreto. You be happy and you live each day. That's the secret. Ikaw, Parts, ayaw pag nega ba? Pagkatay mong utok, kinanglan positibo yun. You claim na kung enter ka sa relasyon, dili mo magbulag. Muna yung sekreto sa power of the mind, ingon ni Big Boss. You claim and affirm as early as now. Ikaw, Brigada Layla, gusto ka mamilyonarya? Moingon ka, gusto ko mamilyonarya. You claim it now that you will become a millionaire. That's the power of the mind. Diba? Ako gani, ingon ako, gusto ko makabalay. Karang ako ang yung design. I claim it now nga makabalay ko within the year. Yan. Para bago ko mamatay, dili ko matulisok sa akong asawa nga namatay na lang ko, maingon siya. Katong akong bana namatay na lang to, wag yun ko mapatukuri sa balay nga akong gusto. Ang kusina nga gusto nako, wag yun niya nahimo. I don't like that to happen. Gumikan kay mubo ng kinabuhi. Mula lumalabay lang tangtanan. O pag-abot niya sa panahon, makaingon somehow akong asawa, may puto kong bana no, namatay to siya. Napatukuran ko niyang balay. Kay basig moingon akong asawa kung wala nako. Way pulos tong tawhana tong banahan nako. Abogado man unta pero wa man gani kapatukod ng balay nako. Namatay na lang, wagi pulos. Pero attorney, no, it is really good na kani-kani mo gina-share kaning law of attraction nga ginakaingon kay ako, I wasn't wala ko kahibaw aning law of attraction before. And for people out there nga batanon pa, mas maayo nga makarealize na nga adunay law of attraction. Paki-explain, attorney, very briefly lang. Para sa iyo pa, dagan na sila maset nga mga goals o maabot gid na wala gid ni dili pa ni uso sa kuha sa una, attorney. Lahi gyud ang positibo nga panghunahuna. Ang positibo kung ang imong outlook in life positibo. Sa to pa mo na ang kanabitawng imong basihan sa paglihok. Ang imong energies bitaw, diya gid mo padung Panalitan, mingon ka, gusto na ako ni ma-achieve. Kung positibo ka, ma-achieve ni mo na, ang imong subconscious mo maglihok. Para nga ma-achieve ni mo na. Ano bang it follows na ba? Pag positibo ka, kanang gina-claim na nimo nga ikaw pananglitan, mamay mo muangat ang kinabuhi. Kung inana yung kano itong inakalawom imong conviction that you can achieve that. Matinga ka na lang nga ang imong paglihok para gyud ni anang maong achievement sa maong gusto nimo. Dili mo na ma-explain kung si Big Boss pa ang ginaingon niya. Kana pa mo align bitaw. Mo align daw ang universe. Mo align Dili ikaw ang mo align Kumikan kay mao na imong kagustuhan, all things will follow. O pag anindot tuod, it works. And trabaho na kini. Nahimo na kining kanibitong beneficial para sa ubang mga tao sa daghang mga panahon sa una. Ug ato ng sundon, huwag ta magnega. Ug atong always ipon. Tama tong giingon ni Brigada June. Kanibitong ipon nato ang atong blessings. Yan, correct. Karon, kung pasaw man akong kinabuhi karon oy. Come on. Kumikan kay imong gitan-aw katong wala ka. Iha pa katong naa ka. Di ba makaingon ka nga, uy, nindot yan. Halimbawa ako. Gusto, makaingon ba ko nga blessed ko, natural. Wa gukoy sakit karon. O di ba? Katuubad, nagasakit, nagtinga naman gani. Halos mga matay na. Katupak ka na, parang daan, pasalamat na ka, naginhawa ka. O, wala kagi arthritis, wala kagi high blood. Di pa salamat ka, di ba? Na kay asawa, na kay anak, makanindot anak. Oh, dili ka mag-ihap katong wala ka. Imong tan-awon ipon katong blessings, katong mga positibo nga mga butang nga naa ka. Yan.
Tama daw yun. Di ba? Kamu na, ikaw, Brigada Jessa, kadaghan ba kang dapat pasalamatan? Daghan, oy! Na kay Chuchu, na kay Mayong Trabaho. Yes. Di ba? Sikat ka, naka sa telebisyon. Ay, amen. Nasa tarpaulin sa Santiago Boulevard. Di ba? Yes, Ikaw, super Brigada blessed. Leila, you have 4 lovely kids. Pagkanindot. Di ba? You have so much to be thankful for. Di ba? Ikaw, Brigada June, natural. Ikaw na mo'y gamhanan ka ron. You're the broadcast media director sa Brigada News FM. Brigada News FM. Brigada Mass Media Corporation. Tanawa. Pagkuyaw. Di ba? Tapos napay asawa, na yung mga anak. Nakabalik pag Idris Jensen. Di pasalamat kay. Di ba? Ikaw, attorney, very quickly lang. 3 things, top 3 things that you're very thankful for today. Nga ako naa sa telebisyon o radyo. Ikaduha, nga na ako'y pamilya tibuok. Ikatulo, I'm happy with what I have now. Yeah. Alright. Okay. Ano lang. Oo. Diba? At tala, attorney, yung law of attraction ko, no, di lang po na siya makompleto mo yung kag mo claim. Ang proseso, ana, is you should also be thankful, no, permanente. Yeah. Correct. Alright. Sige. Bye-bye na. Bye-bye. Thank you very much. O, di may lecture tayo na libre ngayong araw. Workshop, orientation, seminar. Gikan kay Attorney Khan, di ba? Pero it is very helpful ka ng Brigada June, Brigada Jess nga. Tayo pa ta makarealize na tiniining kaning positivism, kaning law of attraction nga what you think of, what your mind can conceive, your body can achieve. Tungod kay, had I known this earlier, siguro mga 20s, so 30s, o yung mga ganon, tapos na-jud ko karon ba, di man aside from the monetary that you get out of the universe, ang ato alang kanibang, how you can be happy with whatever you have while you are working for your goals. Ingon ana good, sa una mahadlok ka mag-ambisyon, mag-set of goals tungod kay hadlok ka nga di nimo ma-achieve. But then again, you should realize that it's not yours kanibang imuha lang nga pagpaningkamot. Tabangan ka sa universe sa Ginoo. Alright, syempre Brigada Laila, Brigada Jess, para sa itong mga kabrigada karon nga na sa relasyon para siguradong life forever. Drive Max Baleta sa Supreme Capsule, sigurado tatagal ka kabrigada. Sa dugang pang mga reaksyon sa atong hugot lines, aniya atong mga kabanay ug mga kabrigada sa ilang mga reaksyon. Nagadepende mo na sa relasyon god, sa pagdala. Pag sinabtanay, kung magkasinabot mo, kamo gadi nay forever oy. Mga kanang mga minyo day. Tugpila na katuig, anto na nga matay na lang sila mangyapon. Nagkaingon lang siguro sa gulay forever kay gibulagan. Nay forever oy. Ano may forever sa tao yan? Tala na tao may forever. Wala may tao nga perfect na tao yun. Pero ikaw, gato ba ka forever? Oo, ito, forever. Normal man nga na. Ay, dili na mag-uyab-uyab. Uy, kay masakitan na ka sa... James, ikaw! Life forever. Oh, depende lang na sa relasyon kung salig mo sa usag-usang. Para sa ko, walay forever. Pero sa Ginoo, nay forever. Para nay forever, ano na lang, seryosuan na lang ninyo ng gugma-gugma. Hi, there is no such thing as forever. Kasi ako walang forever. Mahina to. Ay, nakakaloka. May forever, wala. Iba, hati ka ng reaksyon. Depende sa ilang kasinatian. Oo, sige na nga. Eto pa, dagdag pa muna ha. Gikan sa atong Facebook fan page sa Morning Hataw, gikan kang Brian Batomalaki. Merong forever kasi yung lolo at lola ko hanggang ngayon sila pa rin at hindi naghiwalay. Ito naman kay Annalyn Carpe Bongkawil. May forever, depende na yun sa'yo kasi ikaw ang pumipili ng taong gusto mong maging forever. Tiwala lang, huwag matakot sumugal. Ito naman kang Nicole Arangcon. Walang forever para sa mga taong bitter at di pa nakapag-move on. Yan ang mga tao na maraming what ifs na iniisip at marami sana ang dapat ini-imagine at maraming pagsisisi sa buhay. Kaya hindi na-achieve kasi walang mindset. Alright, yun na yun. Mindset lang naman.
Mga kahata, doon na baka mo'y mga hugot lines kung mga pangutana, may tungod sa gugma, ngabutin yung hisgutan namo. Text na 0919-355-3544 o kay post ang mga hugot lines sa Facebook fanpage sa Morning Hataw. Ay usab kalimtang i-like ang among fanpage. Siyempre, mga kabrigada. Food supplement? Walay side effect? Sa modernisasyong panahon, himuon gayud sa katawhan ang tanan aron lamang mapangitaag alibyo ang nasinatiang balatian sa kalawasan. Pipila ka nato ang paliton, ang bisan unsang tambal, mapa-herbal man kini o synthetic drugs, mahatagan lamang og remedyo ang sakit nga nasinatian. Ang mga suplementong herbal nga ubay-ubay na karong nanggawa sa merkado ang usa sa halinon o ginapalit sa mga tawo. Ang mga mapalit nga suplemento ang tuburan matud pa sa mga natural nga bitamina ug minerals nga nindot alang sa tawo nga nag-atubang sa nagkalain-laing balatian. Migawa sa pagtuon sa mga eksperto nga ang mga food supplements ang nindot sa lawas sa tawo nga gatumar niini tungod sa wala matud pa kini mga side effects nga makadaot sa lawas tungod sa natural nga mga sangkap nga anaa sulod niini. Sa pagkakaron, padayon paghihapong galambo sa merkado ang pagbutho sa mga nagkalain-laing suplemento nga makatabang sa kondisyon sa kalawasan sa tawo. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule, laban mo to.